Sige, sige, sir. Thank you. Okay, magandang gabi sa inyong lahat and welcome to our Saturday Night Family Service. Today is November 29, 2025, 8 p.m. Manila and 9 p.m. Tokyo time. The title of our topic for tonight is Perfection and Blessing. Okay, so but before we start, let us have opening prayer. Please join me in prayer. Magandang gabi po, mahal naming Ama, aming tunay na mga magulang. Alam niyo po, Ama, nag-umapaw sa aming puso ang kasiyahan sa tuwing po aming ah, matatanggap ang inyong pagmamahal, ang inyong mga salita na magbibigay po sa amin ng buhay. Sa araw-araw po ng aming buhay ay marami po kaming pagsubok na dinaraanan. Marami po kaming problema na kinakaharap. At ang tanging nagiging lakas po namin ay ang inyong pag-ibig na aming natatanggap. Ang inyong mga salita na nagpapatibay ng aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Mahal naming Ama, sana po sa patuloy naming paghahanap, sa patuloy po naming pag-aaral, pakikinig na iyong salita, ito po ay aming maging sandalan at maging gabay sa paglago ng aming pagmamahal sa inyo po at sa aming kapwa. Sapagkat hanggang sa ngayon po ay napakarami pa rin naming pagkukulang sa inyo. Napakarami pa rin po naming limitasyon sa aming sarili. Na alam po namin na ito ay magiging balakid namin at paghihirap kung kami po ay mapupunta na sa kabilang. Sapagkat alam po namin na ang maging buhay namin sa kabila ay nakasalalay sa buhay namin sa ngayon na kami po ay nabubuhay dito sa lupa. Sana po ay aming maituwid ang aming landas upang sa ngayon ay magkaroon po kami ng katuparan at magkaroon po kami ng tunay na buhay na pagpunta po namin sa kabilang. Mahal naming Ama, aming tunay na mga magulang, amin pong dinadalangin na sana po'y bigyan nyo ng kalakasan ang aming mahal na ina, our beloved true mother, sapagkat hanggang sa ngayon po, sa ika-69 na araw na siya po ay nasa confinement, South Korea. But still, Father, her determination and heart never changed. Even, Father, there are so many children of yours who want to change position with our beloved true mother. That is the determination in the heart of everyone, Father. So please, Father, use our small devotion in our life to be able, Father, to comfort your heart, to comfort the heart of our beloved true mother. We really love, Father, our children. Please protect her and, if possible, immediate release on her confinement Heavenly Parents. Father, sa gabi po ito, ay dinadalangin ko ang mga pamilya ng naririto sa pag-aaral na ito. Lalo-lalo na po sa pamilya ni June Borja, ang kanya pong ina, si Michaela Borja, ay nasa kalagayan po na may sakit na cancer. Amin pong dinadalangin ang kanyang kagalingan sa inyong mga kamay, sa inyong pag-ibig. Kung meron pa po siyang responsibilidad o layunin na dapat niyang harapin, sana po ibigyan niyo pa po siya ng pagkakataon upang
sa kanyang pagpunta sa kabilang buhay ay maging handa po siya. At hindi lamang po siya upang kanya po maitaguyod at maisama sa matuwid na landas ang kanyang buong pamilya. Kaya po bigyan niyo pa po siya ng pagkakataon upang kanya po magampanan ang kanyang layunin. Muli po ngayong gabi ito ay inibita po namin inyong presensya na kayo po sana ang pumagitna sa amin upang kami po ay mabigyan ng tamang kaisipan, pag-iisip upang aming mapagtanto ang mga bagay na gusto niyo pong ibigay sa amin. Maraming salamat po at ito'y dinadalangin ko sa pangalan ko, Ronaldo de los Santos, Central Blessed Family, attending our Holy Mother Shrine. Jude. Jude. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagpunta rito ngayong gabing ito at umpisa na natin ating talakayan. Ang topic ng ating talakayan is perfection and blessing. So again, bago tayo pumunta doon sa punto natin ngayong gabing ito, siyempre alamin muna natin what is perfection, diba? In the past na pag-aaral ito ay nakuha na natin, ano? Ito ay nakabase pa rin sa Genesis 1:28 sa Biblia na sinasabi rito, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living thing that moves upon the earth. So ito yung mula pa simula ay binigay na blessing o responsibilidad ng Diyos kay Adan at kay Eva, no? Na sila ay maging fruitful, mag-multiply, at magkaroon ng dominion. So, what is perfection? Ba? Sabi natin, ang perfection na ito ay tumutumbok sa individual, sa bawat individual na tao. At paano ba ma-attain itong fruitfulness na to? O according to divine principle, maturity. Kung ang individual, ang kanyang mind, ang kanyang kaisipan, at ang kanyang body ay magkakaroon ng kaugnayan, sentro sa pagsunod sa salita ng Diyos, itong individual na to ay magiging isang ideal na individual. So ito yung maturity na tinatawag, no? Yung kanyang pag-iisip, ang kanyang katawan ay sumusunod sa kanyang pag-iisip sa pagsunod ng kagustuhan ng Diyos. Yan ang maturity or perfection. No? So ito yung gusto mangyari ng Diyos mula pa simula sa ating mga ninuno kay Adan at kay Eva. Kaya lang, hindi nila na-realize. So ito yung individual maturity, yung be fruitful. Ngayon, ang katanungan, after ba na magkasala ang tao, dahil sa hindi tayo na perfect, dahil nagkasala ang sina Adan at Eva, ang ibig sabihin ba ng salvation, ay yung mula tayo sa immature heart, ay papalitan ba to ng isang perfected heart? Ganyan ba ang ating pag-aanalisa about perfection? According to divine principle, no. Still, yun pa rin ang proseso na mula sa immaturity natin, dapat tayo ay ma-develop. Dapat tayo ay mag-grow into a perfected heart. So, hindi papalitan ng ating pagmamahal. Kundi, ito ay dapat na turuan upang ito ay yumabong, upang maging ganap. Ganun pa rin ang proseso. So, hindi ito papalitan. So, kaya ang ibig sabihin ng perfection is, it is not changing your heart, but instead maturing your heart to the level of overcoming limitation. Alam niyo ba ito, Inay, na ang katawan ng tao, kahit hindi tayo nagkasala, for example, given, hindi nagkasala si Adan si Eva, ang katawan ng tao ay may limitasyon. Yung physical body natin has limitation. God designed our physical body to have limitation. Meron tayong limitasyon. For example, ang body natin is desiring, no? For what? Dun sa mga komportabling buhay, no? We are desiring our physical body
sa mga material sapagkat gusto natin ng komportable. Gusto natin ng posisyon sapagkat gusto natin ng recognition, di ba? So, those are a natural limitation of the body. Kahit hindi nagkasala si Adan sa Eva. Kaya, anong binigay na blessing or responsibility ni God sa atin? Is to be mature, to be perfect, upang yung limitasyon na yon ng ating katawan ay magabayan ng ating spirito, ng ating pag-iisip. Kaya ang sabi rito, ang isang mature na heart ay yung nakakapag-overcome ng limitasyon ng katawan. Kaya di ba sabi natin sa una kanina, ang isip at ang katawan, kapag sila ay nagkaroon ng ugnayan sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, siya ay magiging isang ideal na individual. Sapagkat alam ng Diyos ang physical body ay may limitasyon. Physical niya eh. Limited. When you say physical, not only yung physical body natin, but the physical world has limitation. But the difference is, ang ating physical body is actually can be governed to maturity. And that is by our spirit. That's why God gave us this responsibility to be perfect. So, ang perfection of heart is a level wherein we overcome limitation. Ngayon, alam nyo, makita natin bilang Kristiyano, di ba? Sinasabi sa Mateo 26:36 ko hanggang 46, kung natatandaan nyo ito, no? Natalakay na rin natin to, yung tatlong dasal, no? O prayers ni Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. Ito yung tatlong paulit-ulit na panalangin, no? Yung kung inyo pong mamarapatin, na sana po ay malagpasan ko ang sarong ito. Pero hindi dahil sa kagustuhan ko, kundi sa inyo pong kagustuhan. Di ba? So, nakita natin na dinasal ito ni Kristo 3 times. And according to Christian teaching, ito ay kahinaan. Lumabas yung kahinaan ni Kristo sapagkat ayaw niya ng kamatayan. Pero ang sabi ng divine principle, no. Ayaw niyang mamatay sapagkat gusto niyang ma-fulfill ang una niyang layunin na makapagtatag ng isang ideal na pamilya at sa pamamagitan ng pamilya na yun, ito ay uusbong lalaki into a society, into a nation, and into a world, finally, the establishment of the kingdom of heaven. Yan ang layunin niya na gusto niyang matupad. Kaya ayaw niyang mamatay, kaya siya ay nagdasal ng 3 beses. Bagamat sabi niya na hindi sa aking kagustuhan, kung hindi sa inyong kagustuhan. Ngayon, di ba, sa ganitong katuruan ng divine principle, pinakikita rito na walang kahinaan si Kristo. Totoo ba yun? Alam niyo, originally, no? Sabi ko sa inyo kanina, our physical body has limitation, but it can be controlled by our mind. Do you think si Jesus bilang isang tao ay walang takot mamatay? No. That is natural. Especially sa kamatayan. No? Masasaktan ang katawan mo. It's natural na the body will be what? Will show limitation. Subalit, iyon ay nakontrol ng Spirit ni Kristo. Because He attained perfection and He is now a control over His physical limitation. Pero sa totoo lang, Jesus Christ also have felt yung pagkatakot. That is normal for everyone na tayo natatakot. Pero ang hindi normal ay yung tayo ay magpapatalo sa takot. Sapagkat binigyan tayo ng responsibilidad na maging perfecto, maging mature, na kung saan ay ating makukontrolin ang mga limitasyon
ng ating katawan. So it makes sense. Even Jesus felt afraid, but he controlled it. He overcame it. And that is his victory. Huwag nating isipin na walang emosyon si Kristo. Huwag nating isipin na walang takot si Kristo. Huwag nating isipin na wala siyang galit. Every emotion that is present in the heart, every person, meron yan. Walang exempted. Kahit sino pa man. Everyone have emotion. Galit, takot, all of them. Those are normal. But it's not normal na ma-overcome ka nun. Kaya ka tinuturuan na mag-develop ng heart. Kaya, first blessing of God is to be perfect. And once na we attain perfection, we have control of our physical limitation. Yun ang binigay sa atin ng Diyos. Kaya, dapat maunawaan natin yun, yung totoong meaning ng perfection. Perfection is not a natural power. It is not a supernatural power pala. It's not a supernatural power. It is the power of will. Yung lakas ng ating will. Ano ba will sa Tagalog? Yung ating kagustuhan. Yun. Kaya, unawain natin na ganito ang ibig sabihin ng perfection. Kung saan ay darating tayo sa estado na kung saan ay meron tayong kakayahan na kontrolin ang ating limitasyon. Kaya ito alam nyo, last night, we attended Chong Simon special vigil prayer night sa church. Alam nyo, Reverend Iggy Song again reminded us kung ano yung buhay sa kabila. Alam niyo ba, kung bakit tayo pinupus ng Biblia, na sinasabi ng Biblia na unahin muna nating hanapin ang kaharian ng Diyos, na sinasabi ng Biblia na mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat sa buo mong pagkatao? Sapagkat ang buhay natin sa kabila ay nakasalalay sa buhay natin dito sa lupa. Everything na ating ginagalaw dito sa lupa, yun ay ating ipinakakain sa ating spirit. Kaya, according to Reverend Lee Song, na kung ang ating buhay dito, ang ating katawan, ay masasanay sa buhay na masama, yan ay ang matatatak sa ating espiritu. Kaya pagpunta mo sa kabilang buhay, yun ang magiging problema natin. Kaya hindi ba every time sinasabi ni True Mother, don't leave even a speck of even a tiny speck of shadow. Sapagkat yun ang magiging problema natin when we go to the spiritual. Ulitin ko at uli, nakasalalay ang buhay natin sa kabila sa buhay natin na ginagalaw ngayon. Kung ang buhay natin dito ay masama, yun ang buhay natin dala-dala sa kabila at yun ang ating tinatawag na hell. Sapagkat ang standard of life there is standard of love. Kung tayo ibababa dun sa standard of love na yon at hindi natin nakaabot dun sa standard na yon, that is hell. We cannot live a life of joy, but instead a life of suffering. Kaya ito, sinasanay tayo even sa Biblia. Kung babasahin ninyo at intindihin ang Biblia, sinasanay ang tao na kung ano ang dapat maging buhay dito sapagkat ang tumbok niyan, yan ang kasalalayan ng buhay mo sa kabila. At yan ang sinasabi ni True Parents sa atin.
Kaya sanayin natin ang buhay natin sa araw-araw sa paggawa ng matuwid, sa paggawa ng kabutihan. Gano'n na 'to, hindi. Napakasimple kung ating uunawain. Ngayon, kung ang buhay natin dito sa lupa ay puro nakatuon sa mga bagay na hindi nakapagpapalago ng ating pag-ibig, anong klaseng buhay ang ating aasahan pagpunta natin sa kabila, 'di ba? Tingnan ninyo ang isang example. Kilala niyo 'to, 'di ba? Si Chris Aquino. Lumabas sa kanyang bibig na siya ay nagsisisi. Sabi niya, "Aanin mo, may career ka nga, sikat ka, marami kang pera, marami kang posisyon o possession. But you cannot replace your peace, your rest, your sanity. Kailanman hindi mo daw maipagpapalit yun sa pera, sa karangyaan o katanyagan." At yan ang testimony ngayon ni Chris Aquino. So in relation, ito yung sabi niya sa peace lang ng heart, sa peace lang niya sa araw-araw. In relation naman sa buhay sa kabila, ipagpapalit niyo ba ang buhay sa kabila na kung saan ay forever ang ating buhay o eternal ang ating buhay sa kabila sa buhay natin dito na mapalad na yung 80 taon ng karangyaan, mapalad na yung 100 taon ng katanyagan sa buhay sa kabila na panghabang panahon na puro suffering. Ganyan kasi ini ang nature ng tao. Hanggat wala tayo dun sa lugar na yon, hindi natin makikita yung katotohanan. Kaya, kita mo si Chris Aquino, kung hindi nangyari sa kanya yun, hindi niya masasabi na mas mahalaga pala yung mayroong peace, yung may sanity, yung may rest sa buhay, kaysa dun daw sa karangyaan at katanyagan niya. Ganun din pagpunta natin sa kabila. Pagdating doon natin maunawaan na sana yung buhay ko habang narito sa lupa ay naging mabuti upang ngayon ako ay nasa mabuting kalagayan sana. Kaya lang, pagdating ng panahon na yun, huli na. Kagaya na nangyari kay Chris Aquino, huli na nung maunawaan niya. Kaya napakapalad ini natin na wala pa tayo dun sa panahon na yon. Pero meron na tayong kaalaman na kung ano ang mangyayari sa hinaharap sapagkat our beloved true parents are teaching us these things. Kaya napaka palad natin. Sana ay maunawaan ninyo yung opportunity ng ating buhay na kung saan naroon tayo sa panahon na we have true parents. Kaysa kung kailan yung huli na at saka natin mauunawaan. Wala na tayong magagawa. Huli na nga eh. Okay? Next is, we go to blessing. Diba sabi natin kayo na perfection? Now we go to blessing. And what is blessing? Diba? Sabi kanina, di ba, dun sa Genesis 1:26, yun yung three blessing is be fruitful, multiply, and have dominion. So the blessing of God is merely focused on the second and the third blessing. Although the first, be fruitful, is a blessing, but is individual lang yon. No? But the fulfillment of
God's kingdom or the realization of God's kingdom ay nakasalalay sa second and third blessing. At hindi lang yon. Ang second blessing, which is to establish an ideal family, kung ang isang lalaki ay naging ideal, naging matured, o naging perfect, at isang babae ay nagkaroon ng kaganapan sa kanyang pag-iisip at sa kanyang katawan, nagkaroon sila ng ugnayan ng pagmamahalan na nakasentro sa basbas ng ating Diyos. Sila ay makakabuo ng isang ideal na pamilya. At sa pamamagitan nila, ito ay lalaki, ito ay pamayanan, bansa, at mundo na kung saan dito namamayani ang pagmamahalan at ito ang tinatawag na kaharian ng Diyos dito sa lupa. And the third blessing, di ba? Kung ang lahat ng tao ay naging matured, they are aware kung ano yung kanilang responsibilidad, that is to dominate the creation by love, centering on God's will, the kingdom of heaven will be realized dito sa atin. Kaya lang, sabi rito, the second and third blessing will not become a blessing without the realization of the first blessing. Rather, it will become a curse to man, like what happened after Adam and Eve disobeyed God. Totoo naman, di ba? Yun ang sabi ng divine principle. Nitong three blessing na to, kung hindi matutupad ang first blessing, it will never become a blessing to man. It will become a curse. Magiging sumpa sa tao. Kaya hindi ba nakita natin, nung si Adan at si Eva ay nagkasala, sila ay pinalayas ng Diyos sa Garden of Eden. At ang sabi ng Diyos sa kanila, ikaw Adam, sa pamamagitan na yung pawis, sabi niya, kayo ay kakain ang mga bunga ng punong kahoy, ang mga hayop ay sa pamamagitan ng inyong pawis, sila ay uusbong. Ibig sabihin, hindi kusa. At gayon din naman, sinabi niya kay Eva, ikaw Eva, sabi niya, sa sirap at sakit, ikaw ay magbubunga ng iyong mga anak. Ibig sabihin, nakikita doon na because of the sin of Adam and Eve, si Eva ay magpapakasakit sa pag-aanak ng kanyang mga supling. So this become a curse to Adam and Eve. Diba? Sabi rito, second blessing, to have family and dominion over the creation. Diba? Yung dominion natin sa creation, after yung magkasala si Adam at si Eva, nawala. Kaya ano nangyari sa atin ngayon? Diba? Meron tayong tinatawag na global warming. Diba? Yung ating kapabayaan sa kalikasan, sa halip na ito ay ating pagyamanin, pagyabungin, ito ay napabayaan natin. At ano ang naging sukli nito sa tao? Di ba? Sakuna, mga disaster. Di ba? Yung malalakas na bagyo at pagbaha. So, kaya ang blessing, ang second and third blessing will only become a blessing kung ang tao, bawat isang individual, ay magiging perfecto o magiging matured. Sapagkat doon nakasalalay kung anong klaseng pamilya ang ating bubuuin. So sana nakuha nyo, no? Ang first is perfection before the blessing. Without the perfection, blessing will never come. Kaya ito ang isang magandang analyzation. The question is, why people first undergo difficulty before receiving blessing? Bakit daw ba ang mga tao, karaniwan to, katanungan ito, nakikita natin muna na naghihirap
No? Naghihirap muna sila. They were in difficulty bago sila makatanggap ng blessing. There are two reasons why. Dalawang kadahilanan. Una is indemnity. Siguro may pinagbabayaran siya in the past. Yung kanyang mga ninuno, yung mga nagawang kasalanan ng kanyang ninuno, o siya mismo sa kanyang kabataan ay may nagawang kasalanan na kailangan niyang pagbayaran. And then the second is being immature. Ito yung pangalawang kadahilanan kung bakit we undergo difficulty first before receiving blessing. We are still immature. Kaya God can never give us blessing. Hindi ba sabi doon? Before the second and third blessing, first is become mature. Become perfect. Bakit? Ano yung sabi rito? Sa baba. Blessing will become a curse if not handled properly. Di ba? Ganun tayo eh. Yung blessing ng kayamanan, yung blessing ng katanyagan, yung blessing ng katalinuhan, kapag hindi ang humawak nito ay immature na tao, ano ang dala-dala nito? Kapahamakan sa tao. Sapagkat sa halip na siya ang magdomina sa material, sa halip na siya ang magdomina sa katanyagan at katalinuhan, siya ang aalipinin nito. At pagkatapos siyang alipinin, siya ay magiging salot sa kapwa niya tao. Sa halip na siya ay mag-dominate, yung third blessing, mag-dominate sa kanyang kapwa ng kabutihan, ido-dominate niya ang kapwa niya sa kasamaan. Kaya sabi nga kanina, the first blessing that is to be fruitful or perfect, kailangan munang ma-realize so that the second and third blessing will be realized o ma-receive natin. At ganun din sa atin ngayon, sa katanungan na to. Kaya may mga taong naghihirap muna bago ang kasaganaan o bago ang pagpapala sapagkat dalawa ang kadahilanan. Una, pagbabayad ng nakaraang kasalanan or hindi naman kaya ay pagiging immature pa niya na hindi pa niya kayang akuin o kayang tanggapin ang responsibilidad. Sapagkat ang blessing ato ini ay responsibilidad. Yan na to. I remember one brother here in Japan, nagtatrabaho siya rito sa Japan, kaya lang yung kanyang company, maliit lang. At saka napakasama ng ugali ng boss niya. Palagi siyang every night, nagme-message sa akin, hinihinga niya yung kanyang sama ng loob, yung kanyang sakit, yung kanyang suffering sa araw-araw na ginagawa sa kanya daw. Then, natanong niya sa akin, sabi niya, Kuya, bakit po ba? Bakit ko po ba ito pinagdaraanan? Hindi naman po ako masamang tao. Yan ang sabi niya sa akin. Kaya ito ang kasagutan na ito ini doon. Sabi ko sa kanya, there are reasons behind that. Na I cannot tell, kung alin dito ang pwedeng angkop sa iyong sitwasyon. Sabi ko, una, maybe there is indemnification sa nakaraang ninuno mo, baka may mga pagbabayad na kailangan gawin at ikaw ang naatasang magbayad. Or kaya naman, hindi mo pa kaya na tumanggap ng mga blessing dahil kulang pa ang iyong maturity. Alin sa dalawa? But sabi ko sa kanya, just go on. Continue developing your heart. Continue overcoming yung suffering mo. And eventually, God will reward you. Tandaan nyo ito ini. Every good things that you are doing, there will always be reward from heaven. Diba yun ang pangako ng Biblia?
Seek you first the kingdom of God, and all shall be added unto you. And God is our heavenly parents. God is our parents. A parent's heart is always on the giving side of blessing sa kanyang mga anak. Kaya lang, pag nakita ng magulang na hindi pa handa ang kanyang anak, hindi pa niya ibibigay yun. Masakit man sa kanyang kalooban na nakikita ang kanyang anak na naghihirap, hindi pa rin niya ibibigay yun. Sapagkat mas lalong maghihirap yung anak niya kung ibibigay niya yung bagay na yon na lalong magdidiin sa kanya sa paghihirap. Mamatimisin pa ng isang magulang na makitang naghihirap ang kanyang anak kesa sa kanyang pagbibigay ay mas lalong madoble yon sapagkat hindi pa handa ang kanyang anak. Ganyan na to ini ang katotohanan ng blessing. Kaya sana nasagot nyo. Minsan baka may katanungan din kayo o may katanungan na yung mga kapwa, yung mga kaibigan, bakit ba ako naghihirap? There are two reasons. One is indemnity and two is immaturity. Other way of the two. Pero sabihan nyo, huwag kayo kamong mawawala ng pag-asa. Continuously, no? Pray. Continuously giving your heart, developing your heart. And you can see, blessing will come. First, there must be a foundation for the blessing to come. And that is development of heart. Okay? At ito pa, isa ito. According to Genesis 2:16-17, no? Hindi ba binigyan ng Diyos ng utos si Adan at si Eva na huwag niyong kakainin ng prutas na yan? Sapagkat sa oras na kainin niyo ang prutas na nagmumula sa kaalaman ng masama at mabuti, kayo ay siguradong mamamatay. Di ba? Sa tingin niyo ito, aside, na yung pagkain nila na yon sa prutas which symbolizing yung fornication, di ba? Yung pagtatalik nila nang wala sa oras. Aside from that, na makapaghiwalay yon sa connection nila sa Diyos sapagkat papatayin nito ang espiritu. Ano pang ibang significance noon? Bakit yun ang binigyan ng punto ng Diyos na bigyan ng kautusan? Bakit yung desire na yon? Samantalang ang daming desire ng tao. Diba? Sabi natin kanina, maraming limitasyon ng tao. Alam natin yan that it's natural that the physical body of a man has limitation that is designed by God. Natural yan. Ngunit bakit? Bakit yun lang yung pinuntuhan niya? Aside dun sa kamatayan na ibibigay nun, bakit yun ang binigyan ng punto, ng diin, na sa oras na ginawa niya yan, kayo mamamatay? Bakit? Sapagkat on all the desire of our physical body, sa lahat ng desire ng ating katawan, the highest level of desire ng ating katawan is the sexual desire. Yan ang pinaka matinding desire ng isang tao, na kapag ikaw ay dumating doon sa rurok ng iyong kagustuhan na yun, ng desire na yun, hahamakin mo ang lahat. Kahit kamatayan, hindi mo maiisip yon. Ang iisipin mo at that time, kung paano mo mairaraos yun. Pero siguro, baka mayroong iba sa inyo na may sasabi, ay hindi, kuya, kaya kong pigilan yung aking sarili. Doon sa panahon lang na yon, kaya mo. Ang tinutumbo ko, yung mga panahon na kung saan ay inaatake ka ng sobra-sobra. At tandaan ninyo, temptation will never come to a time na kung saan malakas ka. Temptation will come to a time
na kung saan ka mahina, kung saan ka yung time na mahina ka. That is the reason why God put emphasis to that desire. It is because in all the desires of our physical body, yan yung pinaka malakas na desire. Na kung sakali na ito ay ating makontrol through perfecting and maturing our love, all other desire can be overcome. Nakuha nyo? Kung yung pinakamatinding klase ng desire ng katawan ng tao ay makukontrol natin, all other things can be controlled. At nakita nyo naman, di ba? Ano yung desire ni Adan at ni Eva at that time na hindi nila na-control? That is the sexual desire. Do you think kung si Adan at si Eva ipagbabawalan talagang kumain ng isang klase lang ng literal na prutas at ang kapalit ay kamatayan? Tingin nyo kakainin ni Adan at Eva yun? Hindi. Kaya nilang kontrolin yun. Kahit kayo tanungin ko kayo. Bigyan kita ng isang truck naman sanas. Pero pagkatapos mo kainin yan, papatayin kita. Naku, sasabihin mo sa akin, naku, hindi na, yun na yan. Di ba? That is why God put emphasis on that desire. It is because once that desire ay na-control ng tao, that is perfection. Because all other desire in man can be easily controlled. Okay? Alam niyo ito, actually, almost tapos na tayo dun sa ating topic, ano? Gusto ko lang ipakita sa inyo na these were religious denomination of Christianity and Islam, ano? Islam, makita niyo ito, iba't ibang denominasyon to, no? They went to dun sa kulungan ni Holy Mother Han, ni True Mother, no? And they show their support to our True Mother. And then after that, nagkaroon sila ng rally in front of that detention center. Kaya, sabi dito, all religions share one path. No? Totoo nga naman Ang path ng relihiyon, ang daan ng relihiyon is to seek for God, to seek for the love of God. So, we are one. Must be ang religion. Kaya nakakatuwa ito. Makikita mo na. Especially kung nakita nitong may dalang mic sa baba. Ito si Pastor Barrett ng Pentecost. Napakalaking church ito sa Amerika. And he's one of the most respected pastor sa Pentecost. Kung makikita nyo ato pumunta siya kay True Mother, sabi niya, ang testimony niya, kaya lang nasa video yon sa baba, kaya lang wala na tayong time. Kwento ko lang sa inyo. Ang sabi niya, and I know, nasabi ko na sa inyo sa last time, sabi niya, I'm going to visit a True Mother to give comfort. Kasi alam niya, she is already 83 years old. That is her purpose, his purpose, to comfort the heart of True Mother. But when he came there, eventually, sabi niya, I am wrong. Sabi niya, why? And we are also wondering why. Because instead of giving True Mother comfort, they were receiving comfort from True Mother. The first thing the True Mother said, oh, thank you for coming. I know that all of you came from far places like you. Pastor Barrett, you came from America. Sabi niya, how long is your travel going here? Sabi niya, did you take a rest? Did you eat already? Those are the words of True Mother. That's why Pastor Barrett said, I was deeply moved by the heart of Mother Han. I thought that I will be the one
are the one, we were the one who will give comfort to true mother, but we are wrong. We were comforted by true mother. That is the heart of true mother. Even in the midst of suffering, in the midst of difficulty, he don't mind yung kanyang situation. First, her love towards others. And that is the heart of true parents. That is the heart of heavenly parents. They don't mind yung kalagayan. Di ba nakita nyo, nagkasala si Adan at si Eva? God's heart is suffering, but they don't mind that. Ang unang pumasok sa kanya is, how can I liberate my children? That is the heart of God. And that is the heart of true parents. Okay? Actually, ito yung kanyang video, but masyado tayong gagabihin. God mooring. Siguro later natin i-topic ito in another topic. Alam nyo, ito, napakaganda rin ng na-receive namin na message last night with regards dun sa 6 days of creation. Di ba? Every day of creation, sinasabi sa huli na then it was evening and then there was morning, the first day. And God saw it beautiful. And the second day ulit, ganon. And there was evening, there was morning, the second day, and God saw that all the creation of the second day is beautiful. So binigyan niyo yun ng punto. Why God tells these things, about evening and morning. In the principle, we have explanation to that, that evening symbolizes formation. Ibig sabihin, yun yung starting point ng pagkikreate ni God. And then in between morning and evening is night. That is the growth, yung paglaki o yung paglago ng kanyang creation. And there was morning, and that is what? The completion of the first day creation. That's why sinabi niya, at nakita niyang maganda. Yun ang explanation natin. Kaya, nung una kong mapakinggan yung sinabi ni Pastor Barrett, sabi ko parang medyo malayo dun sa explanation ng divine principle. Pero nung sinabi niya, nung pinaliwanag niya kung ano yung significant noon in his understanding, makikita niyo ito, napakaganda. Grabe. There is wisdom kay Pastor Barrett, And these people na pinakita ko sa inyo kanina, na mga religious leader, these were not members of the Unification Church. They are only an associate members kasi within the Unification Church, we have a group called ACLC, American Clergy Leaders Conference. Ibig sabihin, religious leaders from different religion, denomination, uniting with one goal, and that is to seek for God. Kaya makikita nyo na there are different religion, different denomination, and they were not, ulitin ko, they were not members of the Unification Church. They were only associate members. But their respect to Mother Moon, to true parents, and the teaching of our church is so much. Kung mapapanood nyo yung video, kaya lang later na, makikita nyo kung paano nila i-adhere, yung kanilang respect kay true parents. Okay? So, siguro, let's end our discussion for tonight, and I hope, na sana ay may natutunan kayo, sa ating topic for tonight, entitled Perfection and Blessing. Kaya ako binigyan ito ng emphasis kasi we need to know, paano ba tayo makaka-receive ng blessing? First, we must be mature. Ganyan na to sa ating buhay dito. Kaya nga sabi, seek you first the kingdom of God. Maturity first. And all shall be added unto you after that. Okay? I hope you understand ito, ating topic for tonight. And again, thank you so much for coming. And now let's go to, let's have
unison prayer pala, no? Okay? So let's have a unison prayer. Please join me and please also pray for yourselves. Okay? Good evening, our most beloved Heavenly Parents, our beloved true parents. Heavenly Parents, we are so grateful, Father. We're so happy receiving, Father, your love, receiving, Father, your wisdom. Tonight, Father, we have understood the meaning of perfection and the significance of it and the blessing as well. And we pray, Father, that upon knowing these words, we could truly understand our situation. We could truly understand our mission and our responsibility, Father, for you and to our fellow man. Heavenly Parents, we understand now that the life after death is indeed founded in our life here on earth. That is the reason the Bible is telling us to do our responsibility, to love you more than ourselves, and to seek the kingdom of heaven first. Because everything that we are doing here in our life here on earth will become the basis of our life when we go to the spirit world. Father, thank you so much for this analysis. And thank you so much for everyday life, for everyday opportunity that you are giving to us to develop our heart. Father, our love. So much we want, Father, to give it to you in return because of the love that we have received from you. Father, please protect each and everyone, our families, those people around us, our loved ones, and please use us as your instrument in conveying your words, in conveying your love to other people. We understand, Father, that you love not only us, you love everyone, Father. And this is why we need to love everyone as well as our brothers and sisters. Father, we do ask forgiveness for our shortcomings, for the sins that in love, Father, we're doing. Please forgive us, Father. But also, Father, please give us hope that someday we could be a filial sons of yours. We could become a perfect sons of yours, sons in law. That is our determination, and that is our pledge, Father, to you and in you. Thank you so much for this night. I pray, Father, this in gratitude in my name, Ronaldo Dos Santos, blessed family, attending our Holy Mother Night. Adieu. 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 Okay? So, again, thank you so much, everyone. Ilan na lang ba tayo? 4 na lang pala tayo, 4 na lang pala tayo. Namonte tayo na namonte, Okay. So, ayun, naka-online si June at saka si Joy. Joy, Ine, reflect ka nga, Ine, sa pinag-aralan natin ngayong gabing ito. Huwag kang mahiya. 4 lang tayo. Good evening po sa lahat. Good evening. Yun lang din po, Tito, yung about sa dalawa na indemnity and maturity, Oo. Papa. Yun lang din po na naisip ko na kaya din po siguro na hindi pa po siya nakakaalis. Si Jun po, Oo. na yun po na nagkasakit si mama, nahirapan kami financially. Parang ano din po sa amin, parang pagsubok, trial po sa amin bilang mag-asawa na baka hindi pa po kami ready Yes. sa mga dadating pa. Baka po ma-overwhelm agad kami kung umalis siya tapos
gumaan-gaan yung buhay namin. Parang, yun po yung nakikita ko po na, ano, po Ninong. Bless. Opo. Very Ready good. tayo. Nire-ready pa po kami sa mas magandang, mas malaking blessing na dadating po sa amin. Yes. Para po sa ninong sa amin, mas Red- ma-handle namin mas- ng tama. Opo, Kasi yun po. nakuha po namin siya dun sa pagsubok sa amin ni Lord. Opo. Na pag nalagpasan namin yung pagsubok sa amin ni Lord na binigay sa amin ngayon na inaano namin siya na positive, na hindi po positive dahil nagkasakit si mama. Kumbaga, siguro challenge sa amin ni Lord to kung paano namin i-handle yung situation na ibinigay po niya sa amin para after ng situation na binigay niya sa amin, alam niya kung gaano kalaking blessing yung ibibigay sa amin na mas ma-handle po namin ng tama. Yes. Na as couple na may family din, binubuo din family para po pag dumating yung time naman Nagsisimula po pa na lang po. Opo. kami naman yung na sitwasyon na alam po ni Lord kung hanggang saan yung limitasyon namin, hanggang saan yung kaya niya ibigay para sa amin. Na mas ma-handle Mas pinipilit po talaga namin ngayon na magkaintindihan lalo po financially. Kasi nga po, sobrang laki po ng gastos. Ganun po. Pero thank you pa rin po kay Lord kasi never niya kami pinabayaan. Opo, yun po talaga. Basta isuko mo lang po talaga sa iyo po natutunan Nagugulat na lang po kami, nakaka-survive po kami. Dati Yun po po talaga. nangangamba kami na namin sisimulan yung first chemo. Ngayon po, nakaka-7 na siya na ang laki na ng improvement. Good. Thank you Lord. Simple po talaga yun. Ginagawa lang po niya kaming instrumento para po maging instrumento para kay mama na mas lumaban pa si mama na thankful din po mas na-open si mama na alam niya nagkulang siya kay Lord. Na alam niya kailangan niya mas yung eagerness niya dati nawala. Na ngayon parang pinado siya. Kumbaga kinalabit siya ni Lord na namimiss na kita anak. Parang iyon po yung nagustuhan ko nung nag-open siya sa amin na yun nga po yung pagkukulang niya. Alam niya po yung pagkukulang niya na alam niya na po na kung pag naka-recover siya, paano niya pupunuan. Yeah. That's good. Pero hindi ba niyo ito napansin, di ba? Ngayon, mas naging close kayo, family ties. That's a blessing. Sama-sama kayo ngayon na nagtutulungan, di ba? You become close to your mother and your mother mo naman, di ba? Become closer to you, di ba? So, di ba sabi natin, that is first before the blessing, ano? Yung ating maturity in love. And not only that, di ba? Kung kayo maghihiwalay, kunyari si Jun mapupunta na ibang bansa, are you ready na malayo sa isa't isa? Huh? So, those are the questions, no? Hindi po napansin, tama nga po sabi niya, Ninong, na mas naging close kami ni Mama. Kasi po, nung wala pa siyang sakit, kumbaga hindi namin siya inaanan mabuti nagkasakit ka para nagkausap tayo. Pero hindi po ganun na. Hindi ganun, no? Kumbaga, mas pinakita ni Lord na mas kailangan yung mas mapalapit sa isa't isa. Hindi porket nandiyan na magulang niyo, wala siyang iniinda, babaliwalayin niyo lang. Ay, mas nakapagkwentuhan po kami, mas nakapag-bonding kami, mas nakapagkwento ako sa kanya ng anak po niya, tapos nakikwento niya sa akin as nanay. Nagkaka-open kayo, na-open yung heart niyo sa isa't isa, di ba? That's good. Yung positive side na kahit sabihin nating mabigat financially, tapos emotionally, mentally, pero pag si Lord po yung kumilos, kahit ano pong mangyari, hindi kayo papabayaan ni Lord. Yun lang po talaga yung That's true. Naging learning sa atin ngayon. Habang lumalaki kami sa gantungan. Yeah. And thank you din po sa wife ko. Si wife po talaga yung isa sa hindi sumuko talaga na handa siyang bumalik kami sa zero days na. So, kita mo kayo mismo, lalong na-develop ang love niyo sa isa't isa. And those are actually, good. Kaya namin yan. Di ba? Kung hanggang saan yung kaya naming ibigay, yan po ang nasubukan namin sa pagsubok ni Lord na ito. Marami po kami realization. Basta huwag kayong mawawala ng pag-asa palagi. Yun ang pinakamaganda, John. Always remember na God is our parent,
there is always a time, merong God's time na tinatawag na pag nakita na niya na you're ready, God will give you Ayun, that blessing. di ba po nung yung sinasabi dun sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Yes. Anong mangyari, kahit anong nasa harapan mo yan, basta oras na ng Yes. ibigay sa inyo, Ibibigay at ibibigay ibibigay talaga po. sa inyo. Actually, yun na to, yung nasa Isaiah na yon, the relationship that is portraying at that time is actually hindi parent and child. Sa atin ngayon, Yes, in our time is more closer than that. Kaya Yes. be hopeful more, because our relationship now with God is our parent. It's very, very different, Kaya, huwag sa ato, lakasan yung loob nyo, just continue doing what is good, and you can see. Alam nyo minsan naman na to, huwag nyo rin isipin, na ang blessing is material lang, Actually, yung kayo ato ay nagkakaisa in love, yung kayo ay nagkakaroon ngayon ng open hearts sa isa't isa, that's already a great blessing. That's already a great blessing, Although, financially, hirap kayo, but kung titignan nyo, yung blessing na kayo magkakasama na nagkakaisa, yung giving, supporting one another, that's already a great blessing. At makikita nyo, God will reward that kind of faith that you have. Hindi lang natin alam kung kailan, but surely God will reward that kind of faith, okay? Okay, salamat to Ine. At natutuwa ako sa sa inyong reflection and that is Thank you good. din. Okay, sino pa ba? Si Bea, Ine, ikaw ba gusto mo mag-reflect? Bea, andiyan Hello ka? po, Tito. Naririnig po ba ako? Oo, okay, Ine, okay, Ine. Hello po. Okay, good. Um, siguro po yun sa concept po ng perfection. Kasi po, 'di ba po maraming tao kapag po naririnig yung salitang perfection, iniisip po nila, kunwari po sa tao, uy, ang perfect naman ni mayaman, maganda or gwapo, madaming kotse, Oo, matalino, oo, ganun po. oo. Or di kaya po, kapag iniisip nilang perfection, yung literal na perfection, like hindi po siya nagkakamali, ganun. Oo. Pero, syempre po, tao tayo, so hindi naman po yun maiiwasan. Mm, Pero, ayun nga po, ang hinahanap po palang perfection ni God is yung maturity po ng heart natin. yeah. Na dapat po, fully mature and nalalagpasan po natin yung mga natural na limitations ng isang Yes. tao. Kasi Na-overcome, po, na-overcome. opo. Kasi, minsan po kasi, yung mga salitang ganun, madali lang po siyang sabihin or madali lang po siyang marinig. Pero, mahirap po talaga siyang gawin kasi marami pong tao, hirap na hirap pong magbago. Mm, Marami pong tao, hirap na hirap pong magpatawad kasi hindi pa po sila hindi pa po sila nagmamature. Mas yeah. inuuna po nila yung pride or yung galit nila bago po nila mapatawad ng isang tao or maging bigger person. And I think yun po talaga yung kailangang pag-focusan ngayon. Very Kasi, good. Very good. yun na po, parang, mas madali po kasi yun eh. Para Yeah. sa mata po ng isang tao, mas Yeah. madali pong kumapit dun sa mga vices na yun instead of magbago. Yeah. Yun po. Tama yun. Alam mo yung ba, Ine, last night din ko ito narinig, alam mo yung sabi ng leader namin, do you think the 6,000 years of evil, of satanic rule in this world, in 6,000 years, approximate, do you think it's easy to overcome? Do you think it's easy to be liberated? No. It will take times. Kaya yung sa katanungan na mas madali tayong gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti, it is because of that. Nahirati ang tao sa kasalanan for 6,000 long years. It becomes our life. Yung paggawa ng kasalanan, it's become our life. Buhay na natin. Kaya, to change that, into a good life, it's very difficult. Kailangan mo talaga ng 100% effort. Kailangan mo talaga na magsakripisyo. Kailangan mong tibayan yung iyong pananampalataya. Kaya, tama yun. Okay. Yung ating perception, ng perfection. Ang body natin is designed by God to have limitation. Because physical body nga Ang hinahanap niyan yung
yung kung saan siya masarap, kung saan siya maginhawa. Yan ang hinahanap ng katawan. And that is normal. That is normal. No? That is the physical body, the desire. No? Walang nag-desire sa ating katawan na siya mapahamak. Wala. Everything ang gusto niya yung comfort. Kaya lang alam natin na yung comfort cannot give us a straight line, straight line after na magkasala si Adan at si Eva. Kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, it can be because our spirit is already perfected. Kaya lang nagkasala ang tao. Kaya, kailangan natin ma-attain ng perfection. Ang kaibahan lang ato ini, tama ka uli. Yung perfection na dapat magagawa kina Adan at kay Eva nung time nila, mas madali yung perfection na yun na ma-achieve kaysa sa perfection na ating ngayong i-achieve. Sapagkat tayo ay nahirati na sa kasalanan. Nabuhay na tayo sa kasalanan. Yun na ang naging buhay ng tao, yung kasalanan, yung paggawa ng kasalanan sa araw-araw. Kaya napakahirap natin na maka-attain ng perfection kumpara kung si Adan at si Eva ay hindi nagkasala. Yun. Okay? So I hope na, Arisa, welcome. Kaya lang patapos na kami. Welcome to, anyway, naka-video naman ito. If you have time, you can watch this later, no, sa vacant time mo. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat and I hope you learned something sa ating pag-aaral ngayong gabi and please ato patuloy lang tayong magsubikhay, patuloy lang tayong labanan yung ating kahinaan ng katawan. Yan yung topic natin ngayon, yung kahinaan ng ating katawan, Patuloy nating labanan 'yan. Kung sinasabing ay wag kang umattend kasi inaantok ka, wag kang umattend kasi wala kang time. may si Ato. Wag yung 'yan. Labanan natin ang ating katawan. Yung limitasyon ng ating katawan. Okay? Thank you so much. Yan ba panganay mo, June? Yan ang panganay? Isa pa namin ng po ito po. Ito pala ba anak mo? Akala ko dalawa na anak mo. Ito, laki na, sundan na ninyo pala. Kasi malaki na yan. Ay, ganun. Hi! Sige, Risa, sige, isa-send ko yung Risa, yung video doon sa ating group and then please watch it later, Okay, thank you so much, June, Joy, Jocelyn, Risa. Thank you so much. God bless everyone and see you again next week, Okay, God bless.